value. So, if deferred annuity yung pinag-uusapan natin, ang ibig sabihin, wala agad magiging payment no sa first period. Ang kalimitang example nito sa real life scenario natin, kung bibili kayo ng sasakyan, merong mga promo na after 90 days pa magbabayad. Let's say, kinuha mo yung sasakyan today, September 18. So, September 18 ngayon. And then ang promo usually ng mga company ng cars ay after 90 days saka ka pa magbabayad ng first installment basis mo. So kung ngayon is September 18, yung first period is October 18, then November 18, and then mag-start ka pa lang ng payment ng annuity or nung iyong monthly sa sasakyan ng December 18. Ganon pag deferred annuity po yung tinutukoy natin. So for deferred annuity, ang ating equation to get the present worth, meron tayong annuity multiplied by 1 minus quantity 1 plus I raised to negative n over I. And then of course, we will consider the deferred period, which is 1 plus I raised to negative m. So of course, yung ating I dito is yung interest rate per period pa rin. And then, yung ating N pa rin is yung number of interest period, usually in years. And of course, yung M natin is yung ating deferred period kung saan wala pong nag-occur na annuity during that period. Ayan. So, to understand further yung ating deferred annuity, let's try it dito sa ating example. Let's say yung father ay nagpe-prepare para sa future ng kanyang anak. So, yung father ay mag-i-invest, let's say, sa isang insurance company para sa kanyang anak. And ngayon, ang i-determine natin sa problem na to, what is the lump amount? Ang ibig sabihin po ng lump amount, ano yung kailangang pera na i-invest nung ama para sa kanyang anak doon sa insurance company that bears the interest 12% per year. So yung interest doon sa insurance company ay 12% per year. Para pagdating ng 18, 19, 20, and 21st birthday nung kanyang son ay makakatanggap yung son ng $2,000 per year. Ano? So kung ilalagay natin to or idodrawing natin yung ating cash flow diagram, ayan. So let's say ito yung ating period 0 and then ito yung ating period 17 and then 18, 19, 20 and then let's say ito yung period 21 natin. Ayan. So ang i-determine nga natin how much money yung kailangan maging simulang investment niya. So meron na ditong answer. Pero para maunawaan natin further, define natin muna yung ating given. So yung given natin is yung annuity is yung $2,000 natin. Bakit po yung $2,000 yung annuity natin? Kasi ito yung matatanggap na pera ng kanyang anak pagdating ng age 18, 19, 20, and 21 niya. And then, yung ating N dito or yung number of interest period is 4 years. Kasi ang sabi lang naman sa problem po natin ay sa loob ng 4 na taon na to, doon lang makakatanggap yung kanyang son ng $2,000. And then, ang atin pong deferred period dito is from the day the son was born, age 0, hanggang 17th period. So, ibig sabihin, ito yung ating deferred period, M. And then, syempre, meron tayong annuity dito, which is, yun yung $2,000 natin per year. Ayan. And then, of course, ito yung hinahanap natin at period 0. Magkano yung kailangang pera na i-invest niya. And then, ang ating interest is 12%.
per year. So wala namang sinabing compounded siya semi-annually or etc. Kaya we can say na yung interest mismo is 12% or 0.12. So kung ilalagay natin siya sa ating equation, meron tayong present value is equal to 2,000 multiplied by 1 minus quantity 1 plus 0.12 raised to our n. So yung n natin dito is yung negative 4 over 0.12 multiplied by yung deferred period natin which is 1 plus 0.12 raised to negative 17. So kung i-calculate po natin yan, ang lalabas na sagot is $884.75. Ibig sabihin, the father needs to invest $884.75 in order for his son to receive $2,000 on each year starting from 18, 19, 20, and 21st birthday niya. Ayan. So, naunawaan po ba itong problem na to? Okay, and then let's say naman na kukunin naman natin or gusto naman malaman nung father ano daw yung equivalent worth na nung kanyang investment kapag yung kanyang anak ay 24 years old na. Ibig sabihin, ang hinahanap natin dito is yung ating future worth. So, considering na nagkaroon ng $2,000 withdrawal or nakatanggap yung kanyang anak ng $2,000 during yung kanyang 18, 19, 20, and 21st birthday. So kung i-drawing natin to sa ating cash flow diagram, meron tayong period 0, and then let's say ito yung period 17 natin, and then 18, 19, 20, 21, 22, 23, and 24. Ayan. So, ibig sabihin, meron pa rin na natanggap yung anak from 18, 19, 20, 21. Hindi naman natin binago yung problem. So, aalamin lang natin ngayon kung ano na yung magiging future worth ng pera. And then, ito pa rin yung ating magiging p-value, which is yung nakuha natin pala kanina ay 884.75. Ayan. So ano na daw yung magiging value nung 884 kapag yung kanyang anak ay 24 years old na. Kasi ang nangyayari po dyan, although tumigil, let's say, na makatanggap yung kanyang anak at the age of 22, 23, and 24 ng $2,000, so wala nang annuity dito, yung pera na principal amount is still earning interest 12% per year. So tumutubo pa rin yung investment ng kanyang father, and meron na siyang certain value at the age of 24 nung anak. So ngayon, ang ating annuity dito is still $2,000. And then yung N natin dito or number of interest period is yung 4 years from the age again nung 18 to 21 years old. And then yung deferred period naman natin ngayon is from age 22 hanggang doon sa age 24 natin. Ayan. So ito yung ating deferred period. Kasi ang sabi lang naman nga sa problem po natin ay from 18 to 21 lang magkakaroon ng $2,000 withdrawal or annuity. And then hindi naman sinabi sa problem na starting from 18 and then hanggang pagtanda niya makakatanggap siya ng 2K. So ibig sabihin ang magiging deferred period natin dito is 3 years. And since hinahanap din natin is yung future value. Kaya ito yung i-consider natin pong M. And then yung ating I naman or interest is still 12%. So kung kukunin natin yung ating future value, meron tayong 2,000 na annuity multiplied by 1 plus 0.12
raised to our n, which is 4 years, minus 1 over yung ating 0.12. And then yung consider natin yung ating deferred period, 1 plus 0.12 raised to our m, which is 3 years na yung ating magiging m. So, yung magiging future value na nung investment ng father kapag 24 years old na yung anak is 13,429.22 So, ito na yung magiging sagot natin for this problem. So, naunawaan po ba yon? Okay. And then dito naman sa example number 3 natin, so sabi, ano daw yung lump sum of money? Ibig sabihin again, kapag lump sum of money, ang hinahanap natin is yung present worth. Ano yung kailangang pera na i-deposit niya sa bangko daw para after 6 years from today ay makakatanggap siya ng 500 pesos per month na pwede niyang i-withdraw for 5 years. And then yung interest dito is 9% compounded monthly. So yan yung ating problem. Ano daw yung kailangan niyang i-invest na pera sa bangko para pagdating ng after 6 years, makakatanggap siya ng 500 pesos per month sa loob ng 5 taon. So kung ilalagay natin yan sa ating cash flow diagram ulit, ayan, meron tayong 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then 11. So, ang hinahanap natin is yung ating present value. Ano? Or how much yung dapat mong i-invest. And then, ang sabi nga sa problem natin, makakatanggap yung nag-invest ng 500 pesos per month after 6 years. So, ibig sabihin, magsisimula siyang makatanggap ng pera sa year 7 natin. So, dito tayo magkakaroon ng annuity from year 7 to year 11 po natin. Ano? So, yan, total of 5 years. Ano? And then, of course, itong from period 0 natin hanggang period 6 natin, ito po yung ating deferred period or yung M natin since walang annuity dito. So, yung ating given for this problem, meron tayong annuity na 500 pesos. And then, sabi nga ay per month yan. Kaya, ang ibig sabihin, yung ating number of interest period na naka 5 years, i-compound din natin siya monthly. So, times 12. Ang total na magiging N natin ngayon will be 60 months. And then, yung ating M period is 6 times 12. So, i-compound din natin yung 6 years sa monthly. So, 72 minus 1, yung i-consider natin na M period is 71 months. So, bakit po 71 months lang ang i-consider ko na M period? So, kung babalik tayo dito sa ating cash flow diagram, so, alam natin yung period. So, yung period, okay, ayusin ko lang ha. Nasaan na yun? Ayan, ayusin ko lang yung sulat. So, alam natin na yung period 0 to 1, so isang taon yan, ibig sabihin 12 months to. Ano, alam natin na 12 months to. Yung period 0 to 1 natin. 1 year yung equivalent niyan, so 12 months. So, let's say ngayon, September 18, 20, 25, nag-invest tayo ng certain value of P
natin. Ito yung hinahanap natin. And then, ang ating period zero, kung ngayon tayo nag-invest, is September 18, 2025 hanggang September 18, 2026. Yan yung ating hanggang period 1 na duration. Ano po? And then, today ka nga nag-invest ng P-value natin. So, hindi naman po agad-agad mag-i-interest ng 9% ang iyong pera ng na ininvest during the day na ikaw ay nag-invest also. So magsisimulang compound monthly yung iyong pera na ininvest or yung iyong P na ininvest starting from October 18, 2025. So ito pa lang yung ating first month ng pagko-compound ng interest. Ano? So ibig sabihin, since October 18 yun magsisimula, yung period 0 to 1 natin ay total of 11 months lang. Kaya ang kinonsider po natin dito sa ating problem ay 71 months lang. Ano? And then, syempre, yung ating interest ay 0.09. And then, we will compound it monthly. So, kunin na natin yung value niya para hindi tayo malito sa pag input sa calculator. So, meron tayong 0.0075 na value ng ating interest. Ano? And then, ilalagay na natin siya dun sa ating formula. So, meron tayong P is equal to 500 multiplied by quantity 1 minus quantity 1 plus 0.0075 I raised to, negative 60 over 0.0075. Ayan, multiplied by, so dito ko na lang idodogsong ha, sa baba. So, multiplied by 1 plus 0.0075 raised to negative 71. So, yan yung magiging equation po natin. So, yung atin pong magiging p-value dito will be 14,170 0.27. So, ibig sabihin, ang kailangang i-invest nung certain na taon na yon sa bank ay 14,170.27 para after 6 years, makakatanggap siya ng 500 pesos per month sa loob ng 5 taon. So, naunawaan po ba yon? Yes, Foliga. Sir, kapag po ba deferred annuity, parang mandatory na po siya na kapag monthly compounded or compounded monthly, ay magma-minus 1 po sa value ng M? Kapag nagsimula po siya ay dun sa period 0, doon tayo magma-1 kasi hindi natin i-consider yung month na magkakaroon tayo ng or mag invest tayo ng certain principal. Pero kung magsisimula naman siya, let's say, doon sa kunwari ay ito ay 11 years, 'di ba? And then kung dudugso nga naman natin dito sa ating so kunwari ay ito'y 12, 13, and then 14. And then kukunin mo naman kunwari dyan ay yung future value na atin pong F. So, magiging deferred deferred month period natin dito is from 12 years to 14th year. So, 3 taon. So, ang i-consider natin dito is yung buo pong 36 months. Kasi, wala naman tayo ditong naging investment at period 0. So, ibig sabihin, yung pera po natin from period 12 to 14 ay continuous na nagko-compound monthly. And from there, makukuha natin yung future value natin. Doon lang sa case na to, sa period 0 tayo
nag-minus 1. Hindi siya all the time. So, pag present value lang po, ano po? Tapos Apo. ay from 0. Okay po. Thank you po. Okay. Sino pa pong may tanong? Naunawaan naman po. Okay. And then, next naman natin is yung tinatawag po natin na annuity due. So, kapag annuity due, ay ang tatandaan naman natin dito, yung payments ay nagsisimula sa beginning of the period. Sa madaling sabi po, kapag annuity due, ang ating annuity ay nagsisimula sa period 0. So kung mapapansin nyo dito sa ating cash flow diagram, dito pa lang sa period 0 meron na tayong annuity the same time nung ating principal or P value or present worth. Ano? So, ang example niyan sa real life scenario natin ay let's say ikaw po ay maghahanap ng apartment or dorm. 'Di ba pag tayo ay mangungupahan or magkukuha ng apartment or dorm, kalimitan sa ating mga um, pinupuntahan na apartment or dorms, hinihingan tayo ng 1 month advance and 1 month deposit in order para makatira tayo dun sa apartment or dorm na yon. So let's say yung ating monthly will be 3,000 dun sa apartment or dorm. Ibig sabihin kung hiningan po tayo ng 1 month advance or and 1 month deposit, yung total na ibibigay natin para makatira tayo is 6,000 pesos. Ano? So, ibig sabihin, ito yung advance payment natin or yung deposit natin dun sa ating pagtira dun sa dorm. So, yung ating magiging principal doon is yung ating hindi siya literal na yung ating magiging capital dito is yung money but yung ating pagtira sa dorm. So, yung ating magiging annuity dito, let's say kunwari ay 7 months kang naglagi doon sa apartment or dorm. So magbabayad ka ng iyong monthly doon sa apartment hanggang sa 6 month mo lang. Ano? Or sa iyong ika-anim na buwan pero mananatili ka sa dorm hanggang 7 months. Kasi dito sa last period natin, dito yung mag-a-apply yung ating binayad na advance. Ano? Kaya um, sa 6 month natin ay ito na yung last payment natin or last annuity natin. And then sa ating mananatili pa rin tayo ng another 1 month hanggang ang ating magiging last period ay 7. Ayan. And then from there, malalaman natin yung ating future worth. So, yun yung example natin for annuity due. So, para naman sa ating present worth na formula for annuity due, ito ay equal sa annuity multiplied by 1 minus quantity 1 plus I raised to negative n minus 1 over I plus 1. And then for our future worth naman po, ito ay equal sa annuity multiplied by quantity 1 plus I raised to n plus 1 minus 1 over I. So, minus 1 rather. So, ayan yung ating magiging equation na dalawa. Ano? Para mas maunawaan din natin na kapag meron na siyang value nung pera kapag present and future, so try natin sa ating example. So, hahanapin daw natin dito yung ating present worth and yung ating accumulated amount. So, ito yung ating F. And then, ang sabi dito, yung annuity daw is 10,000 at the beginning of each year. So, kapag nabasa nyo sa problem at the beginning of each year, malamang ito ay annuity due. Kasi at the end of each year naman na isa is yung ordinary annuity natin or at the end of each period. Ano? And then sa first period siya magsisimula. Ito, period 0 magsisimula or beginning ng kada taon. So,
yung atin daw duration ng annuity dito is 10 years. So magbabayad ka daw ng 10 years sa loob ng or magbabayad ka sa loob ng 10 taon ng 10,000 pesos each year. So ang interest dito is 15% compounded annually. So itong M natin ay 1 kaya safe na sabihin na yung 15% ay yung interest rate na mismo. Ano? So, ida-direct sub lang po natin yan sa ating equation. Meron tayong P or para mahanap natin yung present worth, 10,000 pesos multiplied by 1 minus quantity 1 plus 0.15 raised to yung n minus 1 natin ay 9. So, negative 9 minus 0. Or over rather 0.15 plus 1. So, yan yung ating magiging present value. So, makikicalculate and then makikitype kung ano yung value ng present value into decimal places po. And then, yung magiging equation natin for our future value, meron naman tayong 10,000 pesos multiplied by 1 minus quantity 1 plus 0. Or rather, mali pala. Sorry. Meron tayong 10,000 pesos multiplied by quantity 1 plus 0.15 raised to n plus 1 natin is 11 minus 1 over 0.15 minus 1. Ayan. So, yan yung ating magiging F. Makikitype din po ng value. So, ano pong value ng P at F natin? Wait lang. Wait lang po. May nag-excuse lang saglit. So, pakitype na lang mo ng sagot and then makikisolve ako na rin sunod na problem. So, I will call someone after.
Okay, ano pong sagot muna dun sa kanina nating sinolve na problem bago tayo magpunta din sa example 2? Okay, sige. Susulat ko lang. So, meron tayong 57,715.84 pesos for our present worth. Ano? And then for our future worth, ang magiging sagot ay 233,492.76 pesos. So, yan po yung ating magiging sagot for the first example ng unwitted Jew. Naunawaan naman po yun. Okay, sige. Solve nyo muna din to. Yes, Kali. Sir, may question lang po. Kasi sa first problem po, compared po dito sa second problem. Sa second problem po kasi para siyang may clue dun sa a 5-year annuity due. So, alam po namin agad na sa number 2, ang gagamitin po ay yung formula for annuity due. Unlike for the sample number 1 po, wala po siyang nakalagay. Paano po namin malalaman if ang gagamitin pong formula ay simple annuity or annuity due po? Paano po malalaman if unwitted Jew or yung ordinary? Tama ba ang tanong? Yes po. Ayan. So, para malaman nyo or para ma-define nyo yung difference between ordinary annuity and annuity due, kung babalikan natin yung concept ng ating ordinary annuity, ang sabi po dito sa ordinary annuity natin, ang atin pong payment is made at the end of each period. Ano po? And then, dito po sa example 1 natin, ang sabi po dito ay yung 10-year annuity paying is beginning of each year. So, kapag nabasa nyo po na beginning of each year, malamang po, ayan po, ay annuity due. Ayan po. Okay po, thank you. Okay, na-solve nyo ba? Okay, sinong gusto mag-receipt? Sige, Maria Andrea. Ayan po. Yung sa A lang naman po muna yung akin, ano po? Opo, sige. Sige po. Ang ginamit ko pong formula, sir, ay yung una pong formula. Ayan, yung P equals A times 1 minus. Ayan, sige po. Sinubstitute ko lang po yung 1,000 dun sa P. Okay. Equal to 8 times the quantity of 1 minus quantity of 1 plus 0.08 raised to negative 4 all over 0.08 plus 1. Ayan, dinivide ko lang po yung etong naka-quantity sa 1,000. dinivide ko po pala yung 1,000 dun sa quantity na katabi ng 8. Tapos ang nakuha ko po ay $231.90. Okay. So, ito yung magiging annuity natin. Ano?
And then, tinatanong din dito yung accumulated amount. So, anong sagot nyo sa accumulated amount? Sige, sinong gusto? Sige, Fritz. Sir, ginamit ko pong formula is yung for the future work po, which is F is equals to A, quantity 1 plus I, then raised to quantity N plus 1, then minus 1 po, over I minus 1. So, substitute po natin sa formula equals 231.90, quantity 1 plus 0.08 raised to 6 minus 1 over 0.08 minus 1. Ang nakuha ko pong answer ay $1,469.30 po. Okay. So, nakuha ba to ng lahat? Okay. So, yan yung ating annuity due po. Ano? So, proceed na tayo sa next nating type of annuity. So, yung next type of annuity natin ay yung tinatawag po nating perpetuity. Kapag perpetuity naman yung tinutukoy, ang tatandaan naman natin dito, yung ating N dito or yung number of interest period is infinity. When we say infinity, yung ating payment of annuity extends forever or kumbaga limitless yung pagbabayad natin ng ating annuity or it continues indefinitely. So sa madaling sabi, hindi po natin alam kung kailan matatapos yung payment of annuity natin or yung equal payment ng annuity. So kung wala tayong value nung ating N kasi ito ay infinito or continuous, so hindi rin natin makukuha yung value ng F. Ano? Hindi natin siya ma-define yung future worth niya kasi hindi naman natin alam kung kailan matatapos yung pagbabayad ng annuity. So kung makikita natin sa cash flow diagram natin, meron tayo ditong present worth. And then yung ating annuity dito is kung makikita nyo, meron tayong symbol ng dot, dot, dot. So, ito ay ibig sabihin ay continuous. So, hindi defined kung kailan mag-e-end yung interest period. So, for that, ang ating magiging equation lang ay P is equal to A over I, which is yung annuity pa rin yung A and then yung ating I is yung interest rate per period. So, para po ating mas maunawaan, let's try this problem. So, meron daw tayong perpetuity paying. So, let's say, kunwari, hindi sinabing perpetuity siya, pero mababasa nyo sa problem dapat ay continuous payment of annuity. So, kapag nabasa nyo yung continuous payment and then nakita nyo sa problem na walang number of interest period, malamang sa malamang ayon po ay perpetuity. Ano? And then sabi nga dito, yung perpetuity paying dito is $100 a year. So kada taon magbabayad ng $100 and then merong relevant interest tayo dito na 8%. So, kapag daw 8% yung interest, ano daw yung value ng console? So, ibig sabihin, ang hinahanap natin po dito is yung present worth. And kapag binabaan daw yung interest sa 6%, ano naman yung magiging value ng present worth natin? So, para malaman natin, identify natin muna syempre si given. So, meron tayong annuity na $100. And since dalawa yung ating consider po ditong interest, isang 8% and isang 6%, so ibig sabihin, dalawa yung magiging sagot natin for present worth. Ano? So, consider natin yung ating solution na P is equal to A over I.
yung perpetuity po natin ay equal sa $100 over 0.08 na 8% interest. So, ibig sabihin, yung magiging present worth natin ay 1,250. And then, kung bababaan natin yung interest to 6%, so $100 over 0.06, yung magiging principal amount or present worth is 1,666.67. So, sa madaling sabi, kapag the same yung equal payment ng annuity natin. So, the same yung annuity. However, nag-differ sila sa interest rate. We can conclude na sa pagbaba ng interest rate, sa pagtaas ng kailangan nating principal amount or present worth. And sa pagtaas ng ating interest rate, of course, sa pagbaba naman ng ating principal amount or present worth na kailangan for our perpetuity. So, naunawaan po ba yon? Okay. And then, yung next naman natin is annuity with continuous compounding. So, kapag sinabi naman natin continuous compounding, ang ibig sabihin kapag continuous compounding, yung kung kanina, yung ating n, yung infinity or limitless, dito po sa annuity with continuous compounding, babalikan lang natin yung napag-aralan natin sa compound interest kasi yung atin namang m, yung ating infinity dito. Ano? So ngayon, ito yung ating infinity. So kung sa ating continuous interest or compounding interest with continuous compounding, ay yun nga, meron tayong formula doon na para makuha yung ating future worth ay meron tayong P multiplied by E raised to Rn. Ayan. So dito naman, meron tayong annuity na binabayaran per period. Kaya ang magiging equation natin for annuity with continuous compounding ay yung present worth equal siya sa annuity multiplied by 1 minus E. So the same pa rin yung E, yung makikita natin doon sa ating calculator. Raised to negative R. So yung R natin is yung atin pa ring interest rate or yung naka-percent. And yung N natin dito, meron na tayong N na number of interest period. So usually naka-years. Ano? And then, since meron tayong value ng N, so mape-predict din natin yung ating future worth. So para naman sa future worth natin, equal siya sa A multiplied by E raised to Rn minus 1 over E raised to R minus 1. Yan yung ating magiging equation for that. Okay, and then try natin for this example. So for this example, ang sabi daw dito ay nag-loan ka daw or umutang ka daw ng 12,000 pesos. Ano? And then, syempre, itong utang ay babayaran mo daw sa loob ng 8 taon. Pero, ang sabi, sa loob ng 8 taon, yung annuity mo or yung pagbabayad mo is every 6 months. So, ibig sabihin, twice a year ka magbabayad ng annuity. Ano? So, yung ating magiging end dito is 8 years times 6 or times 2 rather. So, it will be 16 ang total ng N natin. Ano? And then, ang ating interest ay 7% compounded continuously. So, wag kayong malilito. Ang tinutukoy na kumbaga compounded semi-annually dito is yung ating number of interest period. Kasi 'di ba, itong 6 months natin kung iisipin natin sa compounding interest, ito ay M is equal to 2. Pero ang tinutukoy naman kasi dito is yung pagbabayad mo ng annuity. So, yung N dito or yung number of interest period ang tinutukoy na every 6 months. And yung interest ay compounded continuously. Ano? So, yung ating
interest dito is 7% or 0.07. Pwede rin nating ilagay, since ito ay annuity with continuous compounding, yung R ay 0.07 since R yung nasa formula natin. Ano? So kung ilalagay natin yung ating formula, so meron tayong given na present worth na 12,000 and ang hinahanap natin is yung annuity. So kung i-isolate natin yung ating annuity, ang ating magiging equation ngayon will be P over quantity 1 minus E raised to negative Rn over E raised to R minus 1. Ano? And then kung sa-substitute naman natin yung ating given sa formula, so meron tayong 12,000 pesos over quantity 1 minus E raised to negative 0.07 multiplied by our 16 over E raised to 0.07 minus 1. So yung magiging sagot natin dito or ang kailangan niyang bayaran every 6 months sa loob ng 8 taon ay 996.84 pesos. So nakuha po ba yun? Okay, so ganun po kapag annuity with continuous compounding. Ano? So try nyo naman to.
Okay, sige, solve natin. Sige, si Precious naman. Ano? Hindi keep the change. Okay, so balik tayo. Paano yung ginawa mo? So, value po ang hinahanap po natin ay future worth. Given the formula po na F is equal to A times the quantity E raised to R n minus 1 all over E Okay. raised to R minus 1 po. Sinubstitute ko po yung mga givens. Then, nag-arrive po ako sa final answer na 29,525.87 po. Okay, so ang magiging equation ay 5,000 multiplied by E raised to 0.08 times 5 po. okay. Minus 1 all over E raised to 0.08 minus 1. Okay. So yung magiging sagot ay 29,525.87. Ano? So ganyan lang kapag continuous compounding. So tatandaan lang natin na kapag yung M yung infinity, so ito yung gagamitin nating formula. So wag tayo malilito doon. Ano? So ayan yung mga types of annuity natin. May tanong ba kayo so far? Clear naman. Naunawaan yung mga yon. Okay, hindi pa tayo dismiss. May kadugsong pa yan. Maiksi na lang naman. Babalikan lang natin saglit yung arithmetic gradient series at geometry. So, na-discuss ko na naman yung concept niya nung nagdi-discuss tayo ng cash flow diagram. Then, punta naman tayo muna dito sa ating arithmetic gradient series. So, kapag arithmetic gradient series, yun nga, meron tayong certain amount ng increase or decrease doon sa ating cash flow. And yung certain amount na yun, tinatawag po itong gradient. So, kapag sa equation, ito ay, ang symbol niya ay malaking G. So, recap lang doon sa na-discuss natin doon sa cash flow diagram. Let's say, kunwari, ang ating payment sa first period ay 100. So, ibig sabihin, yung second period natin, kung ang ating gradient ay 10, so ito ay magiging 110. And then sa ating third period, magiging 120 siya. So, add siya ng add ng 10. Or kung ilalagay natin siya sa ating equation, so yung magiging equation natin for the second period will be annuity. So yung annuity natin dito will be 100 and then plus G. And then for the third period, A plus 2G. And so on. So yan yung ating magiging equation for arithmetic gradient series. So, para malaman naman natin, ano po ba yung magiging present worth kung merong nadadagdag na certain amount or doon sa increase or decrease sa ating cash flow. So, para makuha natin yung mismong present worth, i-consider natin yung P sub A plus P sub G. Kapag sinabi pong P sub A, ito yung present worth doon sa ating first cash flow diagram. So, kumbaga, kunwari dito, meron tayo dibang annuity, kunwari na 100. Hindi po ibig sabihin na annuity natin ay 100 sa first period, ay ito na din yung ating magiging present worth. So, kukunin natin siya ng separate. And ito yung ating P sub A dito sa cash flow diagram natin. So, ang ating equation for P sub A equal siya dun sa ating annuity multiplied by 1 minus quantity 1 plus I raised to N. So, yung N natin is still yung number of interest period over I. And then, yung atin namang P sub G dito is yung ating present worth naman doon sa second cash flow diagram natin or pwedeng doon sa second period. So since nandun na tayo sa second period or sa second cash flow diagram,
Meaning, meron na tayong gradient or nagkaroon na ng increase or decrease doon sa ating cash flow payment. So, ang ating magiging equation doon sa ating P sub G ay equal sa G or gradient over I, interest rate, multiplied by 1 minus quantity 1 plus I raised to negative n over I minus n over quantity 1 plus I raised to n. Yan yung ating P sub G. And then pag nakuha na natin yung values ng P sub A and P sub G, makukuha na natin yung mismong present worth at period zero natin. So yan yung ating concept of arithmetic gradient series. So, bale ang ating magiging present worth dito, since nakataas yung P, so ito yung ating P sub A. And then, syempre, meron tayong P sub G din eh. I think, sa ano pala, sa first period, mas mataas yung ating present worth. And then, sa second period, mas mababa yung present worth natin. Ayan. And then, pag pinag-add natin to, ang magiging sagot ay etong mismong principal at period 0. So, try natin dito sa ating example. So, sa example natin, meron daw tayong hinahanap na present worth and then yung cash flow is occurring end of each year. So, kumbaga, kung end of each year, masasabi natin na ordinary annuity yan. And then, ang kaibahan lang nito ay meron tayong gradient per annuity natin. And yung interest niya is 10% per year. So, ibig sabihin, yung annuity natin dito is yung 100 kasi ito yung binayad at first payment. And then sabi ang gradient daw ay 50. So ibig sabihin kada period madadagdagan siya ng 50. So ito ay yung ating period 0, 1, 2, 3, and 4th period. So makikita nyo naman nag-i-increase po yan ng 50 kada period. And then ang total number of interest period natin is 4 years. And yung ating interest ay 10% per year. So, ito ay 0.10. Hinahanap natin is yung P. Ano? Itong present worth. So, para malaman natin yung present worth, syempre kunin muna natin yung present worth doon sa ating first period and present worth doon sa ating second period or yung ating P sub A plus P sub G. So, punta muna tayo doon sa ating P sub A. So, substitute lang natin yung value sa formula. Meron tayong 100 multiplied by 1 minus quantity 1 plus yung ating interest na 0.10 raised to negative n. So, yung ating n po ay 4. So, negative 4 yan all over 0.10. Ano yung lalabas na value ng P sub A? 316.97. Okay, sige. Yung magiging P sub A po natin will be 316.97. And then for our P sub G, lagay lang din natin yung values doon sa ating formula. Meron tayong walang gravy. Sige, okay lang. For our P sub G, meron tayong 50 daw na gradient per period. And then yung ating interest is 0.10. And then meron tayong 1 minus quantity 1 plus 0.10 raised to our negative n, so negative 4, over yung ating 0.10 minus yung n natin is 4 over quantity 1 plus 0.10 raised to 4. Ayan yung magiging equation natin for P sub G. Ano naman yung value po ng ating P sub G?
to 18.91. So, meron tayong 218.91. So, tama na mas mataas yung present worth dito sa ating first period, and then sa pagtaas naman ng annuity sa pagbaba ng ating present worth doon sa may P sub G natin. And then, syempre, yung ating mismong present worth doon sa period 0, ipag-a-add lang natin yung 316.97 plus 218.91. So, ano yung magiging sagot natin for present worth? 535.88. Okay. So, meron tayong 535.88 na sagot for present worth. Nakuha po ba yon? Okay. And then next naman natin, since meron tayo dibang present worth, syempre meron tayong future worth. And yung future worth natin ay meron din tayong nakukuha at per period na future worth. So, yung F sub A natin ay yung future worth dun sa first cash flow diagram or dun sa period 1 natin, which is an ordinary annuity nga kasi at the end of each period naman siya nangyayari. And then, yung ating F sub G is yung future worth naman doon sa second cash flow diagram. And pag pinag-add natin tong dalawang to, makukuha natin yung total na future worth doon sa ating mismong cash flow diagram. Ano? So, yung ating equation para sa F sub A, equal siya sa annuity multiplied by quantity 1 plus I raised to n minus 1 over I. So, para ka lang nakuha ng future worth talaga sa ordinary annuity. Ano? And then, kapag F sub G naman, yung ating i-consider, equal lang yan sa, syempre, i-consider na natin yung gradient or yung increase or decrease sa cash flow. So, gradient over interest multiplied by quantity 1 plus I raised to n minus 1 over I minus n. So, yan yung ating equation for future worth or F sub G rather. And then, pag nakuha na natin yung values niyan, syempre, meron tayong makukuha na total na future worth and yun yung F natin. So, try naman natin. So, the same pa rin yung example natin. Pero ang kukunin naman natin is yung future worth. So, kung ilalagay natin yung ating formula, meron tayong 100 multiplied by quantity 1 plus 0.10 multiplied or raised to 4 minus 1 over 0.10. So, yan yung magiging equation natin for F sub A. Ano? So, ano yung sagot po for F sub A po natin? 464.1. Okay. So, meron tayong 464.1. And then, for our F sub G, ang kukunin naman natin na or gagamitin naman nating formula ay ito. So, meron tayong 50 over 0.1 multiplied by quantity 1 plus 0.1 raised to 4 minus 1 over 0.1 minus 4. So, ano po yung magiging F sub G natin dito? 320.5. Okay. So, meron tayong 320.5 na F sub G. And then, makukuha na natin yung mismong F or future worth niya by adding lang 464.1 plus 320.5. So, yung future worth natin ay, ano po? 784.9. Ayan. So, meron tayong 784.9 na sagot for future worth. So, nakuha po ba yon? 0.6 pala. Okay, sige. 0.6. Ayan. So, ito na yung magiging sagot natin. Nakuha nyo po yan.
Okay. And then, meron din tayong kino-consider na equivalent uniform amount or kumbaga pwede nating sabihin na yung annuity nung first payment and yung plus annuity nung ating gradient or uniform increase or decrease dun sa ating um, annuity payment. And ito yung tinatawag nating equivalent uniform amount. So ito ay denoted as A prime. And yung A prime natin ay equal doon sa annuity or yung mismong binayad mo sa first period or yung payment mo sa first period plus doon sa ating A sub G or yung ating uniform amount increase doon sa second year and so on. So yung A sub G natin ay kumbaga parang mean nung parang mga increase doon sa ating period. So para makuha natin yung ating A prime or yung equivalent uniform amount, consider natin tong problem na to. So of course, ito yung period 1 natin, 'di ba? So ibig sabihin, ito na yung A natin agad. So ang kailangan lang natin i-solve para makuha yung uniform or equivalent uniform amount is yung A sub G lang. Ito lang naman yung ating kailangang i-solve. Kasi palaging yung ating A ay yung ating annuity dito is yung first period payment. So, yung ating A prime ay meron na tayo ditong 100 plus kukunin lang natin tong A sub G. So, yung ating A sub G ay ang formula is gradient multiplied by 1 over I minus n over quantity 1 plus I raised to n minus 1. So, yung gradient natin dito is 50 multiplied by 1 over 0.1 minus yung n po natin ay 4 years over quantity 1 plus 0.1 raised to 4 minus 1. So, yan yung ating equation. Ano yung A sub G natin na lalabas? Ano pong A sub G? 69.06. Okay. So, meron tayong 69.06 na A sub G. And of course, i-add lang natin yan dun sa ating annuity para makuha natin yung equivalent uniform amount which is 169.06. So, yan na yung ating A prime na sagot. Nakuha po ba yon? Okay. And then, balik naman or punta naman tayo ngayon doon sa geometric gradient. So, recap lang din doon sa na-discuss natin doon sa cash flow diagram kapag geometric gradient series yung pinag-uusapan. 'Di ba? Ito naman yung increase or decrease per period ay nakabase sa constant percentage or fixed percentage. So kunwari or kumbaga yung F natin dito, ito yung tumutukoy dun sa percentage. So let's say yung F natin is 10%. So ibig sabihin sa period 1 kung ang ibinayad ko ay 100, sa period 2 we get the 10% of 100. So 10, so ibig sabihin 100 plus 10 meron tayong 110. And then sa period 3 we get the 10% of 110 which is 11. So 110 plus 11 we have 121. And then sa period 4 we get the um 10% naman nung ating 121, so it is 12.1. So 121 plus 12.1, we have 133.1. So ganyan yung ating concept of geometric gradient. And kung ilalagay natin siya dun sa ating mathematical equation, so ang ating equation dyan ay syempre yung year 1 is yung annuity, and then yung ating year 2 is A multiplied by quantity 1 plus
yung ating F or yung certain increase in percentage. And then yung year 3 naman is A multiplied by 1 plus F squared. Ano? Or quantity 1 plus F squared. And then yung year 4 natin ay A multiplied by quantity 1 plus F raised to 3. And so on. So yan yung ating magiging equation for our geometric gradient series. So, kagaya lang ito nung naging example ko na. So, naunawaan nyo naman yung concept nito. Ano? Ayan. So, ganun lang po kapag geometric. So, wala naman tayo dyang kukunin na present and future. Ganun lang siya kapag geometric gradient. Okay, so yan po yung ating discussion. Wait lang, may papresent pa ako na isa. Ayan, visible po ba? Okay, for chapter test, so ito ay yung sasagutan nyo sa long band paper with 1 inch margin visible all sides. Ang pasahan nito ay sa face-to-face natin next week. So, meron pa kayong 1 week para gawin yan. Ano? So, kahit hindi nyo na rin pala kopyahin yung problem, kahit pero dapat syempre complete solution. So, kailangan po ba ng cash flow diagram? Better if gagawa kayo ng cash flow diagram para masanay din kayo kung paano gumawa ng cash flow diagram. And then, kahit din hindi engineering lettering, basta legible naman yung sulat. So, okay na ba tong 1 to 4? May kasunod pa kasi ito. Ayan. So, ito yung kadugsong niya. So, 7 problems lang naman yan. Kayang-kaya nyo yan. Para preparation nyo na din sa upcoming quiz natin for week 8 pa naman. And then also, nabanggit na din ni Sir Darwin. So, next Wednesday, possibly ay wala ako. So, wala tayong klase ng next Wednesday. So online naman tayo nun. Tuwan-tuwa Bale, ang sunod po nating topic na, so meron pa tong kadugsong pero maikli lang. So sa face-to-face na lang natin siya i-discuss. So capitalized cost lang yun at amortization. So madali lang naman siya.